Sabi ko naman sa'yo, Kuya Danilo, huwag na tayong kumuha ng mga maibibenta natin doon sa basurahan ni Aling Bebang eh. Alam mo naman na isa yun sa mga galit na galit sa atin. Ewan ko ba dun kay Aling Bebang? Basura naman yung kinukuha natin pero pinagdadamot pa rin niya. Para ka naman bago ng bago doon, Kuya. Alam mo kung ano ang dahilan kung bakit galit sa atin si Aling Bebang. Hindi nga lang si Aling Bebang kundi karamihan ng tao dito sa Sitio Vicente. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ng 12 taong gulang na si Danilo habang bitbit niya ang isang sako na may laman na bote at iba't ibang patapong bagay na pwede nilang maibenta sa junk shop. Yun ang ikinabubuhay nila ng nakababata niyang kapatid na si Daniel na 10 taong gulang pa lamang. Ang kanilang lolo Pepe na lamang ang kasama nila sa buhay, pero dahil sa matanda na ito ay hindi na nito kayang magtrabaho pa. Kaya silang magkapatid ang kumikilos upang meron silang pambili ng pagkain sa araw-araw. Bakit kasi binuhay pa ni Lola Berta si Ahmad eh? E di sana hindi tayo dinadamay ng mga tao sa galit nila kay Lola. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Lola Berta. Kuya, nakalimutan mo na ba na hindi sinasadya ni Lola Berta na buhayin si Ahmad? Nagkataon lang na nagkamali siya ng orasyon. Imbis na proteksyon para hindi makabangon si Ahmad sa libingan, ay aksidente niya yung nabuhay. Kahit na, parang ganun na rin kasi ang ginawa ni Lola. Siya pa rin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pag-atake ng mga aswang dito sa Sitio Vicente. Lumakas tuloy ang loob ng mga aswang kasi meron nang namumuno sa kanila. Huwag ka magsalita ng ganyan kay Lola Berta, Kuya. Mamaya multuhin ka nun, sige ka. Hindi ako natatakot sa multo. Lalo na kung si Lola Berta lang ang multo makikita ko. Bakit? Matatakot ka ba kung ang multo makikita mo ay bungal? Malakas na tumawa ang magkapatid sa sinabi ni Danilo. Hindi naman sa sinisisi ni Danilo ang Lola Berta niya sa pagkabuhay ng pinuno ng mga aswang na si Ahmad. Hindi lang talaga niya matanggap na dinadamay silang magkapatid ng mga tao sa pagkakamali ng lola nila na wala naman silang kinalaman. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag nang makauwi sina Danilo at Daniel sa kanilang kubo. Dala nila ang isang sako na wala ng laman dahil naibenta na nila sa junk shop ang lahat ng bote at bakal na nakuha nila kung saan-saan. Bitbit ni Danilo ang 1 kilo ng bigas. Naabutan na magkapatid ang kanilang lolo Pepe na nagpiprito ng tuyo sa maliit nilang kusina. Nagmano silang dalawa sa matanda. Lolo, nakabili po kami ng 1 kilo ng bigas. Ilagay mo na lang sa lamesa at isasahin ko na yan para makakain na tayo. Ginagabi na kayo sa pag-uwi ah. Kuya po kasi Lolo, nagpunta pa sa kabilang barangay. Eh paano? Karamihan ng mga tao rito sa atin ay madadamot. Basura na nga lang ang kinukuha natin eh. Ayaw pa nilang ibigay. Hayaan niyo na sila at huwag niyo na lang pinagpapapansin. Sige na, magsaboy na muna kayo ng asin at maglagay ng bawang sa bintana at ako na ang bahala dyan sa bigas. Kinuha ni Danilo ang 1 garapon ng asin at nagsaboy siya sa paligid ng kanilang kubo, habang si Daniel naman ay nagsabit ng bawang sa nag-iisang bintana sa kanilang kubo. Ang gawain na yon ay nakasanayan na nila dahil sa madalas na pagsalakay ng mga aswang sa kanilang lugar. Itinuro yun sa kanila ng kanilang lola nung ito ay nabubuhay pa. Habang isinasaboy ni Danilo ang asin, si Daniel naman ay abala sa pagkuha ng mga sinulid na may nakakabit pang pinitpit na bawang. Isa-isa niya yung isinabit sa bawat sulok ng bintana at pintuan ng kanilang bahay. Pagkatapos masiguro na protektado na ang kanilang bahay laban sa mga aswang, ay pumasok na si Danilo. Naupo muna siya habang pinapanood ang paghuhugas ng bigas ni Lolo Pepe. Lolo, kailan kaya mawawala mga aswang dito sa Sitio Vicente? Yan ang hindi ko alam, Danilo. Siguro, hanggat walang naglalakas ng loob na lumaban kay Ahmad, ay mananatili ang takot nating lahat sa mga aswang. Kung buhay lang po sana si Lola Berta, sigurado ako nagagawa siya ng orasyon para mamatay lahat ng aswang. Lalo na ang Ahmad na yun. Masyadong matapang ang lola nyo. Nakakalungkot lang na dahil sa isang pagkakamali,
ay nagbago ang tingin ng mga tao sa kanya. Pero lolo, hindi niyo po ba napansin? Mas madalas na po ang pag-atake ng mga aswang dito sa atin. Nakakatakot na po baka isang araw ay si Ahmad na ang mamumuno dito sa lugar natin. Kaya nga dapat ay doblehin natin ang ating pag-iingat. May awa ang Diyos. Matatapos din itong dilubyo na nangyayari rito sa Sitio Vicente. Matapos na maluto ang sinaing, ay pinagsaluhan na ng tatlo ang kanilang pagkain. Kahit tuyo na may kamatis lang ang ulam nila, ay maganang kumain ang magkapatid. Mahirap man ang kanilang buhay, para kay Danilo ay mas importante pa rin na magkakasama silang tatlo at hindi sila nagkakasakit. Ganun pa man, mataas ang pangarap ni Danilo. Nais niyang makaahon sila sa kahirapan at mapatikim kay Lolo Pepe niya ang masagalang buhay habang meron pa siyang pagkakataon. Sa kalagitnaan ng gabi, habang mahimbing ang tulog ni Danilo, ay isang kakaibang panaginip ang dumalaw sa kanya. Nakita niya ang kanyang Lola Berta sa likod ng kanilang bahay na naghuhukay sa lupa gamit ang mga kamay nito. Dahan-dahang lumapit si Danilo at tila tinatawag siya ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. "Lola Berta? Ano pong ginagawa niyo?" Hindi sumagot si Lola Berta. Sa halip, patuloy itong nagukay. Pabilis ng pabilis ang paghuhukay ng matandang babae. Maya-maya pa, biglang lumitaw mula sa kung saan ang isang aswang. Hinablot nito si Lola Berta sa braso at hinila palayo kay Danilo. "Lola! Ibalik niyo ang lola ko! Ibalik niyo ang lola ko!" Tumakbo si Danilo upang habulin ng aswang, ngunit para bang napakabagal ng kanyang mga paa. Ang paligid ay nagdilim hanggang sa tuluyan nang nawala sa paningin niya si Lola Berta. Biglang nagising si Danilo. Habol niya ang kanyang hininga at pawis na pawis siya. Napatingin siya sa bintana at nakita niya si Lolo Pepe na nakatayo roon. Nakatanaw yun sa labas. Bumangon si Danilo at dahan-dahang lumapit kay Lolo Pepe. "Lolo, bakit po gising pa kayo?" Napanaginipan ko si Berta. Magkakasabay daw tayo kumakain. Ang saya-saya daw nating lahat. Tahimik na tumabi si Danilo kay Lolo Pepe. Hindi niya na sinabi sa kanyang lolo ang panaginip niya kay Lola Berta dahil hindi magandang panaginip yun. "Is na miss niyo na po si Lola, no?" Oo, Danilo. Sa bawat araw, matagal kami nagkasama. Kaya mahirap para sa akin na tanggapin na wala na siya, kahit matagal na siyang patay. "Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Hindi po kayo nag-iisa. Nandito po kami ni Daniel. Hindi ka po namin pababayaan at iiwanan." Tumingin si Lolo Pepe kay Danilo at ginulo nito ang buhok niya. Ngumiti ito sa kanya at naramdaman niya ang paggaan ng kalooban nito. Niyaya na siya nitong mahiga muli para magbalik na sila sa pagtulog. Nang sumunod na araw, ay maagang naghanap ng mga bote at iba pang maibibenta sa junk shop sina Danilo at Daniel. Habang naglalakad, napansin nilang may mga nagkukumpulang tao sa gilid ng kalsada. "Kuya, ano kaya yung pinagkakaguluhan nila?" "Baka naman may namimigay ng bigas. Tara, lapitan natin." Nagmamadaling lumapit ang magkapatid sa kumpulan ng mga tao hanggang sa nakita nila kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga yon. May isang bangkay ng lalaki na nakahandusay sa lupa. Kitang-kita ang mga marka ng malalalim na sugat sa lieg at dibdib nito. Laslas ang lieg nito at sariwa pa ang mga sugat nito sa katawan. Malinaw na isa na naman yung biktima ng mga aswang. Napaatras sina Danilo at Daniel. Kahit marami nang nabibiktima at napapatay ang mga aswang sa lugar nila, ay hindi pa rin sila sanay sa ganoong senaryo. Paalis na sana ang magkapatid nang nakita sila ng ilang tao na naroon. Agad na bumakas ang galit sa mukha ng mga yon. May isang babae pa nga ang sumigaw na kung hindi daw dahil sa lola nila Danilo ay hindi magkakaroon ng patayan sa lugar nila. Sinisi nito si Lola Berta sa pagkabuhay ni Ahmad at ang pagbuo nito ng hukbo ng mga aswang
na sumasalakay sa Sitio Vicente. May iba pang nagsabi na ang dapat kina Danilo ay pinapalayas sa lugar na yon. Hindi sinasadya ni Lola Berta na buhayin si Ahmad. Hindi niyo ba naiintindihan yon? Hindi niyo ba alam ang buong pangyayari? Nagsimulang makipagsagutan si Daniel sa mga tao. Natakot si Danilo na baka dumugin sila kaya mabilis niyang sinaway ang nakababatang kapatid. Tumaas palalo ang tensyon at tila ang mga tao ay handa ng lapitan ang magkapatid. Tama na, Daniel. Tama na. Wala tayong mapapala dito. Hindi sila maniniwala sa lahat ng sasabihin mo. Pero kuya, sabi ng tama na eh. Umalis na tayo. Wala nang nagawa pa si Daniel kundi ang sumunod kay Danilo. Habang paalis sila, ay dinig pa rin nila ang sigaw ng mga galit na mga tao. Masakit para kay Danilo na patay na ang lola nila pero patuloy pa rin ang galit ng mga tao rito. Nang makalayo sila, ay huminto sila sa ilalim ng isang puno. Napabuntong hininga ang magkapatid at humarap sa isa't isa. Daniel, hindi ba ang bilin ni Lolo Pepe ay wag natin papansinin ng mga tao kapag may sinasabi sila tungkol sa atin at kay Lola Berta? Anong ginawa mo kanina? Pero hindi naman tama ang ginagawa nila, Kuya Danilo. Hindi kagustuhan ni Lola Berta ang nangyayari ngayon dito sa Sitio Vicente. Alam ko, pero wala na tayong magagawa doon. Baka mamaya kung ano pang gawin nila sa atin kapag sinagot-sagot mo sila. Sila naman ang palaging nangunguna eh. Hindi ko mapapayagan na apak-apakan lang nila ang pangalan ni Lola Berta. Naiintindihan kita, Daniel. Mahal na mahal natin si Lola Berta. Pero kailangan mong tandaan, hindi tayo mananalo sa mga tao na puno ng galit. Wala kang mapapala sa pagsagot-sagot mo sa kanila kasi papaniwalaan lang nila ang gusto nilang paniwalaan. Kung ganun kuya, hahayaan na lang natin sila na api-apihin tayo. Ang sisihin tayo sa lahat ng mga nangyayari. Hindi naman sa ganun, Daniel. Basta maging bingin na lang tayo sa mga sinasabi nila. Hindi tayo magkakapera sa mga ganung tao. Naiintindihan mo ba ako? Isa pa, mas importante ngayon na protektahan natin ang sarili natin at si Lolo Pepe. Kung magpapa-apekto tayo sa sinasabi ng mga tao, baka mas mapahamak pa tayo. Sige kuya, hindi na ako sasagot ulit sa kanila. Pasensya ka na kasi hindi ko lang napigilan ang sarili ko kanina eh. Mabuti kung ganun. Tara na, maghanap na tayo na maibibenta natin sa junk shop. Kapag malaki ang kinita natin ngayon, mag-aadobong baboy tayo mamaya sa hapunan. Ngumiti si Daniel ng bahagya. Bagamat nanatili ang lungkot sa mga mata nito, nagpatuloy sila sa paglalakad habang iniisa-isa nila ang mga basurahan na kanilang nadadaanan. Kinagabihan, muling napanaginipan ni Danilo ang kanyang Lola Berta. Gaya ng una niyang panaginip, ay naghuhukay ulit ito sa likod ng kanilang kubo. Nang lalapitan niya na ito, ay may aswang ulit na humila rito. Napabalikwas si Danilo mula sa pagkakatulog, habang habol ang hininga at pawis na pawis. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili, ngunit natigilan siya nang may napansin siya sa kanyang paanan. Pagtingin niya, ay nakita niya roon ang multo ni Lola Berta na walang emosyong nakatingin sa kanya. Hindi agad nakakilos si Danilo. Nanlamig ang buo niyang katawan. Makalipas lamang ang ilang segundo, ay naglakad si Lola Berta palabas ng kanilang bahay. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero sumunod siya sa multo ni Lola Berta. Para bang hinahatak siya ng isang puwersa na hindi niya maipaliwanag. Tumagos sa pinto si Lola Berta. Tahimik na binuksan ni Danilo ang pinto at nagpatuloy siya sa pagsunod dito hanggang sa napunta sila sa likod ng bahay. Sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan, tumigil ang multo ni Lola Berta sa ilalim ng puno ng kamyas. Tahimik itong tumayo doon. Maya-maya pa, unti-unti itong naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Kinilabutan si Danilo. Nagtayuan ang balahibo sa batok at braso niya. Tumayo siya sa lugar kung saan naglaho ang multo. Napansin niya na ang lupang kinatatayuan niya ay ang eksaktong lugar kung saan nakita niyang naghuhukay si Lola Berta sa panaginip niya. Lola Berta, may gusto ka bang sabihin sa akin? Pwede bang sa susunod na magpapakita ka sa akin eh?
Magsalita ka na kasi hindi naman ako manghuhula. Agad din bumalik si Danilo sa loob ng kanilang kubo. May kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit alam niyang kailangan niyang alamin ang kahulugan ng pagpapakita ni Lola Berta at ang panaginip niya. Maagang umalis si Danilo sa bahay ng umagang yun. Dala ang sako at patpat na gamit niya sa paghuhukay sa basurahan. Naiwang nagpahinga si Daniel dahil masama ang pakiramdam nito. Habang naglalakad, binaybay ni Danilo ang daan ng mag-isa. Hindi na lang niya pinansin ang tingin ng mga mapanghusgang tao sa kanya. Sa paglalakad ni Danilo ay naramdaman niya na parang may sumusunod sa kanya. Lumingon siya at sa hindi kalayuan ay may isang lalaki na tila palapit sa kanya. Nakasuot ito ng lumang sombrero. Walang kakaiba sa lalaki pero hindi naiwasan ni Danilo na magduda. Nagpatuloy siya sa paglalakad pero sa pagkakataon na yon ay mas mabilis at malalaki ang hakbang niya. Hanggang sa nagulat na lang siya nang humarang ang lalaki sa kanyang harapan. Natigilan si Danilo at bahagya siyang nakaramdam ng kaba. Sino po kayo? May kailangan po ba kayo sa akin? Ako si Mang Ruel. Huwag kang matakot, Danilo. Wala akong masamang gagawin sa'yo. Teka, paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Dahil kilala ko ang Lola Berta mo. Naikwento ka niya at ang kapatid mo sa akin na nabubuhay pa siya. Bakit kilala niyo po si Lola Berta? Dahil isa ako sa mga tinuruan niya noon. Marami siyang itinuro sa akin tungkol sa orasyon, sa anting-anting at sa mga lihim na kaalaman. Kung ganun, ano po bang kailangan niyo sa akin? Hindi lingid sa kaalaman ko ang aksidenteng pagkabuhay ni Lola Berta kay Ahmad at ang pagsalakay ng mga aswang dito sa inyong lugar. Alam mo ba kung anong meron ka at si Daniel? Ikaw at ang kapatid mo ay mga Bertudes. Ano po? Ano pong Bertudes? Ang Bertudes ay isang biyaya. Isinilang kayo na may likas na mutya at kakaibang kakayahan. Kayang-kaya niyong magpagana ng orasyon ng mabilis nang hindi na kinakailangan pa ng pagsasanay. Nasa lahi ng pamilya niyo ang pagiging Bertudes at nasa ikatlong sali na sa inyo ni Daniel ang pagiging Bertudes. Hindi ko alam kung ano po sinasabi niyo, Mang Ruel. Wala pong nabanggit na ganyan si Lola Berta sa amin. Kailangan mo magtiwala, Danilo. Malaki ang magiging papel niyo magkapatid para maibalik sa hukay ang pinuno ng mga aswang na si Ahmad at matigil ng pag-atake ng mga aswang dito sa Sitio Vicente. Malaki na gawa ng lola mo sa buhay ko noon. Kaya nandito ko para tumulong. Pero kailangan mo akong pagkatiwalaan. Pasensya na po, pero hindi ko po alam kung paniniwalaan ko kayo o hindi. Lalo na kahit isang beses ay walang nasabi sa amin si Lola Berta na meron siyang kilala na Mang Ruel. O sige, ganito na lang. Hanapin mo mga gamit ng lola mo, ang mga lumang aklat, anting-anting at iba pang naiwan niya. Doon niyo matututunan kung paano gumawa ng orasyon at kung paano lalabanan si Ahmad at ang mga aswang dito. Salamat na lang po, Mang Ruel. Sa tingin ko'y wala kaming kakayahan ng kapatid ko na makipaglaban sa mga aswang dahil mga bata pa po kami. Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo, Danilo. Hindi aksidente na ikaw at ang kapatid mo ay mga Bertudes. May dahilan kung bakit sa inyo napunta ang kakayahan na yan. Sige po, mauuna na po ako. Kailangan ko pa po magtrabaho eh. Nilagpasan ni Danilo si Mang Ruel at hindi niya na ito nilingon. Ngunit hindi niya maiwasang muling isipin ang mga sinabi ng lalaki. May parte ng utak niya ang nais paniwalaan ang mga sinabi ni Mang Ruel sa kanya. Kinagabihan, magkakasabay na naghapunan sina Danilo, Daniel at Lolo Pepe. Medyo masama pa rin ang pakiramdam ng kapatid ni Danilo. Tanging gasera lamang ang ilaw nila habang pinagsasaluan ng ulam nila na inihaw na isda na may sausawan na toyo na may kalamansi at sili. Gumugulo pa rin sa isip ni Danilo ang mga sinabi sa kanya ng lalaki hanggang sa nagkaroon na siya ng lakas ng loob na magtanong kay Lolo Pepe. Lo, may itatanong po sana ako sa inyo. Ano yon, Danilo? Nasaan po kaya mga lumang gamit ni Lola Berta
Yung mga lumang aklat po at anting-anting niya. Napatigil si Lolo Pepe sa pagkain. Napansin ni Danilo ang bahagyang pagkabigla nito. Bakit naman bigla mo na itanong yan? Wala lang po. Naisip ko lang. Simula po kasi nung nawala si Lola hindi ko na po nakikita ang mga yun Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Danilo. Bakit bigla ka naging interesado sa mga lumang gamit ng lola mo? May balak ka bang sundan ang yapak niya? Wala po Lolo. Gusto ko lang po talaga makita yung mga gamit niya. Hindi ko alam kung nasa na mga yon. Ang Lola Berta mo nagtago ng mga yon. At kahit sa akin, ay hindi niya sinabi kung saan niya itinago. Danilo, mas maganda na wag mo nang alamin kung nasaan ang mga gamit na yon. At kahit alam ko pa, hindi ko rin sasabihin sa iyo kung nasaan. Pero Lo, wala naman po akong balak na gayahin si Lola Berta Naisip ko lang po talaga. Hindi, Danilo. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na yan. Walang magandang idudulot ang kaalaman ng lola mo sa iyo. Tignan mo na lang ang nangyayari ngayon. Kaya natin nararanasan ang mga ganito ay dahil sa pagkakamali niya. Hindi na kumibo pa si Danilo at nagpatuloy na lang siya sa pagkain habang iniisip ang mga sinabi ng lolo niya. Kung hindi alam ni Lolo Pepe ang kinaroroonan ng mga gamit ni Lola Berta, ay mukhang wala ng pag-asa na malaman pa niya kung nasaan ang mga yon. Sa pagtutol ni Lolo Pepe ay mas lalo tuloy nagkaroon si Danilo ng kagustuhan na makita muli ang mga gamit ni Lola Berta. Hindi mapakali si Danilo sa pagkakahiga ng gabing yon. Kahit anong pikit ng mga mata niya ay ang imahe ng multo ni Lola Berta na nakatayo sa likod niya ang nakikita niya sa kanyang isipan. Sigurado siya na may nais sabihin ang Lola Berta niya sa kanya, kaya 2 beses niya yung napanaginipan. Hanggang sa isang bagay ang biglang pumasok sa isip ni Danilo. Tahimik siyang bumangon at lumabas ng bahay, habang mahimbing na natutulog sina Daniel at Lolo Pepe. Maingat ang bawat takbang niya upang hindi magising ang dalawa. Pagkalabas, kinuha niya ang pala na nakasandal sa labas ng kubo. Naglakad siya papunta sa puno ng kamyas. Pagdating niya roon, ay huminga siya ng malalim at sinimulang magbukay sa eksaktong lugar kung saan naglaho ang multo ni Lola Berta. Habang abala si Danilo sa paghuhukay, ay nakarinig siya ng mahinang kaluskos sa likuran niya. Mabilis siyang lumingon at nakita niya si Daniel na nakatayo habang pinapanood siya. Daniel, anong ginagawa mo dyan? Ikaw ang dapat kong tanungin yan, kuya. Anong ginagawa mo? Bakit ka naghuhukay dyan? Mabilis na nilapitan ni Danilo ang kapatid at sinenyasan nito na huwag maingay. Huwag kang maingay. Tulungan mo na lang ako sa paghuhukay. Pero bakit ka ba naghuhukay ng ganitong oras ng gabi, kuya? Kayamanan ba ang hinuhukay mo? Basta Daniel, huwag ka na lang maingay. May hinahanap lang ako. Saka ako na lang ipapaliwanag. Halika na, tulungan mo ako at baka magising pa si Lolo Pepe. Napabuntong hininga si Daniel, ngunit tumulong na rin ito sa paghuhukay. Yun ang gusto ni Danilo sa kapatid niya. Kahit hindi nito alam ang dahilan ng isang bagay na pinapagawa niya, ay ginagawa pa rin ito basta siya ang nagsabi. Maya-maya pa, tumama ang pala ni Danilo sa isang matigas na bagay. Natigilan siya at nagkatinginan sila ng kanyang kapatid. Tama nga ang hinala ko. Meron nang nakabaon dito. Ano ba kasi ang kuya? Hindi na muna sinagot ni Danilo si Daniel. Mabilis niyang tinanggal ang lupa sa paligid hanggang sa lumitaw ang isang kahon na nakabalot sa makapal na plastik. Hinila yun ni Danilo palabas ng hukay at tumambad sa kanila ang kahon na kasing laki ng kahon ng sapatos. Kayamanan ba yan, kuya? Mayaman na ba tayo? Hindi to kayamanan, pero sa tingin ko ay meron tong koneksyon kay Lola Berta. Alam mo kasi Daniel, 2 beses ko na siya napapanaginipan na naghuhukay siya rito. Mabilis nilang tinabunan ulit ng lupa ang hukay at sinigurado nila na hindi mapapansin ni Lolo Pepe na naghukay sila roon. Pagkatapos ay dinala ni Danilo ang kahon sa loob ng bahay.
Itinago niya ang kahon sa mga gamit nila ni Daniel. Sumenya si Danilo kay Daniel na bumalik na ito sa pagtulog. Tumango naman si Daniel at tumabi na ulit ito kay Lolo Pepe na sa oras na yon ay mahimbing pa rin ang pagkakatulog. Hindi na makapaghintay si Danilo na mabuksan ang kahon at malaman ang laman nun. Pero alam niya na hindi niya yun pwedeng gawin nang naroon sa bahay si Lolo Pepe. Tila umayon naman kay Danilo ang pagkakataon dahil kinabukasan ng umaga habang nag-aalmusal sila ay nagpaalam sa kanila si Lolo Pepe. Mga apo, ako'y pupunta muna sa bayan para kunin ang pensyon ko. Huwag kayong aalis dito at mag-iingat kayo. Opo, Lolo Pepe, hindi po kami aalis. Mag-iingat po kayo, Lolo. Saka sana po, bumili po kayo ng inihaw na manok para masarap po ang ulam natin mamaya. O sige, bibili ako ng inihaw na manok. Matapos mag-almusal, ay nag-asikaso na si Lolo Pepe. Maya-maya pa, ay umalis na ito. Naghintay muna si Danilo ng ilang minuto bago niya kinausap si Daniel. Daniel, pagkakataon na natin to para buksan ang kahon na nahukay natin kagabi. Sige kuya, excited na rin ako malaman kung anong laman nun. Sana talaga kayamanan, no? Ikaw, puro ka talaga kayamanan. Dito ka lang at kukunin ko yung kahon. Kinuha ni Danilo ang kahon mula sa pinagtataguan niya. Binalikan niya si Daniel at inilipad niya ang kahon sa sahig. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Danilo nang buksan niya ang kahon na gawa sa kahoy. Pagbukas ni Danilo ng kahon ay tumambad sa kanila ang mga lumang aklat at ilang piraso ng anting-anting na nakakabit sa mga kwintas. Doon napatunayan ni Danilo na kaya nagpapakita si Lola Berta sa panaginip niya ay dahil nais nitong hukayin niya ang mga luma nitong gamit. Kuya, hindi ba yan ang mga gamit ni Lola Berta? Tumango lang si Danilo at isa-isa niyang inilabas ang mga laman ng kahon. Kinuha niya ang isang aklat na ang pabalat ay parang balat ng kung anong hayop. Binuklat ni Danilo ang aklat at namangha siya sa mga pahina nito na puno ng kakaibang sulat at simbolo. May mga salita rin doon na sa tingin niya ay mga Latin. Tingnan mo, Daniel, ang dami nito. Mga orasyon yata ito eh. Pero kuya, di ba si Dabi ni Lolo Pepe wag natin pakikialaman ng mga to? Paano kung magalit siya? Alam ko, Daniel, pero hindi siya magagalit kung hindi niya malalaman. Saka may nakilala ako kahapon. Mang Ruel ang pangalan. Sinong Mang Ruel, kuya? Kilala daw siya ni Lola Berta. Ang sabi niya, mga Bertudes daw tayo. Ano? Anong Bertudes? Hindi ba Castillo ang apelyido natin? Hindi apelyido ang Bertudes, ikaw naman oh. Ang Bertudes ay ipinanganak na may likas na mutya o kakayahan na magpagana o gumawa ng orasyon nang hindi na nagsasanay. Sabi niya, kailangan natin mahanap ang mga gamit ni Lola Berta para malaman natin kung paano labanan ng mga aswang. Masyado ka naman nagpapaniwala kagad, kuya eh. Paano kung hindi totoo yung sinasabi ng lalaking yun? Hindi ko rin alam, Daniel. Pero wala namang mawawala kung susubukan natin. Saka naisip ko rin, baka magbago ang tingin ng mga tao sa atin kapag tayo nakatalo kay Ahmad at saka sa mga alagad niya. Umalik si Danilo sa pagbabasa ng aklat. Kinalkal niya ang mga pahina at napansin ang mga salitang may detalyadong paliwanag ng bawat orasyon. Daniel, kailangan natin makita si Mang Ruel. Siya lang ang makakapagpaliwanag ng mga to. Ewan ko sa'yo, Kuya Danilo. Kinakabahan ako sa gusto mong gawin eh. Isipin mo na lang na kung totoo ang sinabi ni Mang Ruel, tayo lang ang makakapagpabalik kay Ahmad sa hukay. Nagkatinginan ang magkapatid at parehong may kaba sa mga mukha nila. Napagtanto nilang ang laman ng kahon ay maaaring maging susi hindi lamang sa kanilang kaligtasan, kundi pati sa kanilang lugar na pinamumugaran na ng mga aswang. Simula ng araw na yon, sa tuwing aalis sina Danilo at Daniel para manguha ng mga bote at bakal, ay maingat nilang itinatago ang kahon sa sako
upang hindi yun makita ni Lolo Pepe. Hindi nila kasi yun maaaring iwanan sa bahay dahil malaki ang posibilidad na makita yun ng kanilang lolo. Araw-araw ay umaasa si Danilo na muling makikita si Mang Ruel upang masagot ang maraming katanungan niya tungkol sa pagiging Bertudes nila ng kanyang kapatid. Kuya, sigurado ka bang makikita mo ulit yung Mang Ruel na yon? Oo, Daniel. Pakiramdam ko kahit siya ay nais tayong makausap. Pero natatakot pa rin ako, kuya. Sigurado magagalit si Lolo Pepe kapag nalaman niya tong ginagawa natin. Naku po, malilintikan talaga tayo dun. Kaya nga hindi natin sasabihin sa kanya, di ba? Gagawin natin to para magbago ng tingin ng mga tao sa atin. Susubukan nating itama ang naging pagkakamali noon ni Lola Berta. Lumipas ang ilang araw na hindi nakita ni Danilo si Mang Ruel. Halos mawalan na ng pag-asa si Danilo at inisip niya na baka kailangan nilang tuklasin ni Daniel ang lihim ng mga kagamitan ni Lola Berta nang sila lang. Hanggang isang hapon, habang bitbit nila ang sako, ay napansin ni Danilo ang isang pamilyar na figura sa gilid ng daan. Daniel, tignan mo dali. Si Mang Ruel, oh. Mang Ruel! Lumingon si Mang Ruel sa pagtawag ni Danilo at ngumiti nang makita ang magkapatid. Nilapitan nila ito ng mabilis. Sa wakas, nakita ulit kita, Mang Ruel. Sabi ko na nga ba at magkikita ulit tayo. Si Daniel ba yung kasama mo? Opo, siya po ang kapatid ko. Pasensya na po kayo nung huli nating pagkikita kung hindi po ako naniwala sa inyo. Pero naisip ko po kasi yung pagpapakita sa akin ni Lola Berte. Pakiramdam ko, ito po ang gusto niya mangyari. Huwag ka mag-alala. Naiintindihan ko naman ang reaksyon mo nun, Danilo. Tama lang na hindi ka kagad nagtiwala sa hindi mo kakilala. Ngunit magandang intensyon ko. Nais ko kayong tulungan upang magamit yung pagiging Bertudes nyo laban kay Ahmad. Oo nga pala, Mang Ruel. Nahanap na po namin ang mga gamit ni Lola Berta. Binuksan ni Danilo ang sako at ipinakita kay Mang Ruel ang kahon. Nanlaki naman ang mga mata ni Mang Ruel sa tuwa. Magaling ang ginawa niyo magkapatid. Hindi na dapat tayo mag-aksaya pa ng panahon. Pero, Mang Ruel, paano po ba kami makakatulong sa pagtalo kay Ahmad? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging Bertudes? Bihira ang pagiging Bertudes, Daniel. Mapalad kayo dahil nagmula kayo sa angkan ng mga Bertudes. Naisalin ito sa inyo ng inyong mga ninuno. Ngunit hindi sapat na taglayin nyo lang ito. Kailangan nyo itong pag-aralan at sanayin ang inyong sarili dahil mga bata pa kayo. Ano pong ibig sabihin nun? Kailangan ko kayong sanayin na magkapatid sa maraming aspeto ng pagiging Bertudes. Ang pagbigkas ng orasyon, paggamit ng anting-anting at pakikipaglaban sa mga nilalang na gaya ni Ahmad. Kayo ang susi para matapos ang kasamaan niya. Pero Mang Ruel, paano kung hindi namin kayanin? Huwag mong isipin na hindi nyo kaya. Kaya kung gusto nyong protektahan ang lugar nyo at ang mga mahal nyo sa buhay, ay kailangan magtiwala kayo sa sarili nyo at sa pagiging Bertudes nyo. Nagkatinginan ang magkapatid. Mabigat ang sitwasyon, ngunit naramdaman nilang hindi sila pwedeng umatras dahil yun lamang ang tanging paraan nila upang hindi na sila sisihin ng mga tao sa naging pagkakamali noon ng kanilang lola. Sige po, Mang Ruel. Sabihin niyo po kung kailan tayo magsisimula. Ngayon na mismo. Maganda kayo. Matututo kayo. Ngunit hindi magiging madali ang daan na tatahakin nyo. Habang naglalakad silang tatlo patungo sa isang mas tahimik na lugar para sa kanilang unang aralin, naramdaman nila Danilo at Daniel ang bigat ng responsibilidad na nasa kanilang balikat. Ngunit sa kabila ng takot, may determinasyon sa kanilang puso, isang lakas na nagmumula sa pag-asa na kaya nilang tapusin ang kasamaan ni Ahmad. Hindi na muna na masura ang magkapatid dahil sumama sila kay Mang Ruel sa magubat na bahagi ng Sitio Vicente. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Umupo sila sa ugat nun habang nasa harapan nila si Mang Ruel.
Inabot ni Danilo ang kahon kay Mang Ruel at inilabas nito roon ang isang lumang aklat ng mga orasyon. May halong kaba at panalabik sa mga mata ng magkapatid habang tinitingnan ni Mang Ruel ang bawat pahina ng aklat. Kailangan niyong malaman na ang mga orasyon ay hindi basta-basta binibigkas. Kailangan ng tamang intensyon, tamang pagbigkas at paniniwala. Kapag ginawa niyo ito na mali, maaaring maging delikado. Ang mga orasyon na nandito ay ginamit noon ni Lola Berta sa kabutihan. Kaya sa kabutihan niyo rin ito gagamitin. Naiintindihan niyo ba? Opo, Mang Ruel. Ano pong orasyon ang ituturo niyo sa amin? Ito ang orasyon na magbibigay sa inyo ng proteksyon. Kapag tama ang pagbigkas nyo, hindi kayo tatablan ng kahit na anong sandata, kahit itak o kutsilyo. Pero tandaan nyo, ito'y malakas lamang kung maganda ang intensyon nyo. Binuksan ni Mang Ruel ang aklat at itinuro ang isang pahina. Ito ang orasyon. Makinig kayong mabuti. Sundan nyo ko. Mabagal na binasa ni Mang Ruel ang bawat salita na sinundan naman nila Danilo at Daniel. Itinuro nito sa kanila ang tamang pagbigkas upang hindi sila magkamali. Maya-maya pa ay sila na ni Daniel ang bumigkas ng orasyon. May mga pagkakataon na nagkakamali sila, ngunit naging matyaga si Mang Ruel sa pagtatama sa kanila. At hindi nagtagal, nakuha na nila Danilo at Daniel ang tamang pagbigkas sa bawat salita na nasa orasyon. Maganda. Pero bigyan nyo pa ng diin ang bawat huling kataga. Sinubukan muli nila Danilo at Daniel at sa pagkakataon na yon ay ginaya nila ang pagbigkas ni Mang Ruel. Sa pagkakataon na yon ay may naramdaman silang kakaiba. Parang may mainit na enerhiyang bumalot sa kanilang katawan. Mabuti. Napakaganda na ginawa nyo. Nakita nyo na. Napagana nyo kagad ang orasyon nang hindi nyo na kinakailangan maghintay ng 49 na araw dahil kayo ay mga bertudes. Ngunit tandaan nyo, ang orasyon ay hindi lamang binibigkas. Dapat ay maganda ang inyong layunin. Huwag nyo tong gagamitin sa kasamaan. Gawin nyong inspirasyon ang inyong Lola Berta. Mang Ruel, paano namin malalaman kung epektibo ang orasyon? Mararamdaman nyo yun sa sarili nyo. Pero huwag kayong magmadali dahil marami pa kayong dapat na matutunan. Sa kanilang pagsasanay, naramdaman nila Danilo at Daniel ang bigat ng responsibilidad na dala nila. Ngunit kasabay nun, ang pag-asa na sa tulong ni Mang Ruel ay magagawa nilang labanan ang kasamaan na bumabalot sa kanilang lugar. Simula noon ay araw-araw nang nagsasanay sina Danilo at Daniel sa kagubatan sa tulong ni Mang Ruel. Hindi nila yun sinabi kay Lolo Pepe dahil alam nila na magagalit ito at pipigilan sila nito. At sa araw na yon, itinuro naman ni Mang Ruel sa magkapatid ang gamit ng mga anting-anting ni Lola Berta. Ang mga anting-anting ay hindi simpleng palamuti lamang. Hindi ito ginagamit upang makapagyabang. Ang lakas nito ay nanggagaling sa tamang orasyon at paniniwala. Kapag ginamit niyo ito ng tama, magbibigay ito ng proteksyon na hindi basta-basta mababali ng kasamaan. Kinuha ni Mang Ruel ang isang anting-anting, isang maliit na medalya na may nakaukit na kakaibang simbolo, at iniabot yun kay Danilo. Danilo, isuot mo ito. Ngunit bago mo ito maisuot, kailangan mo munang banggitin ang orasyon na una niyong natutunan. Binigkas ni Danilo ang orasyon ng malinaw at may diin. Sa bawat salita, naramdaman ni Danilo ang bigat na mga salitang tila umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Matapos niyang bigkasin ang orasyon, inilagay niya ang anting-anting sa kanyang leeg. Mabuti. Ngayon, Daniel, ikaw naman. Si Daniel naman ang sumubok at bagamat medyo nag-aalangan ng bata, matagumpay nitong natapos ang orasyon at isinuot ang anting-anting. Magaling! Handa na kayo para sa susunod na akbang. Teka, ano pong susunod na akbang? Susubukan natin ang kapangyarihan ng anting-anting at orasyon
Inilabas ni Mang Ruel ang isang matalim na itak at iniabot yun kay Daniel. Daniel, kailangan mong tagain si Danilo sa tiyan. Ano po, Mang Ruel? Naku, hindi ko po magagawa yun. Hindi ko po kayang saktan ng kuya ko. Nakalimutan mo na ba na may suot kayong anting-anting na binulungan niyo ng orasyon? Magtiwala ka, Daniel. Hindi tatabla ng itak ang kuya mo. Ayoko pa rin po. Paano po kung mahati ang katawan ng kuya ko? Eh di naging manananggal pa siya nang wala sa oras. Ang pag-aalinlangan at takot ang magiging pinakamalaking kalaban niyo. Kung hindi kayo matututo magtiwala sa proteksyon ng orasyon at anting-anting, paano kayo lalaban sa mga aswang? Huminga ng malalim si Danilo at hinawakan ang balikat ni Daniel. Daniel, kaya mo yan. May tiwala ako sa orasyon at sa anting-anting. Sige na, gawin mo na. Pero kuya, Gawin mo na. Hindi tayo makakausad kung magdududa tayo. Nanginig ang mga kamay ni Daniel habang nakatingin kay Danilo. Tumango si Danilo bilang hudyat na handa na siya. Dahan-dahang itinaas ni Daniel ang itak at huminga ng malalim. Malakas at pikit mata nitong tinaga sa tiyan si Danilo. Naramdaman ni Danilo ang pagtama ng talim ng itak sa kanyang tiyan. Ngunit sa halip na masaktan siya, ay naramdaman lamang niya ang pagtalbog ng itak na para bang isang gulong ng sasakyan ang balat niya. Napaatras si Daniel at napanganga sa gulat. Si Danilo naman ay nagulat din, ngunit ngumiti ng mapagtanto na totoo nga ang sinasabi ni Mang Ruel. hala, hindi ka nga tinabla ng itak kuya. Ang galing. Parang makapal na goma ang tiyan mo. Ang astig. Yan ang lakas ng anting-anting at ang orasyon. Ngunit tandaan nyo, hindi sapat ang proteksyon na ito. Marami pa kayong kailangan matutunan upang labanan ang kasamaan ni Ahmad. Sa susunod, ay ituturo ko naman sa inyo kung paano nyo mapapabalik sa hukay si Ahmad upang bumalik na ang kapayapaan dito sa inyong lugar. Nagkatinginan sina Danilo at Daniel. Sa unang pagkakataon, naramdaman nilang kaya nilang harapin ang anumang panganib na darating dahil sa mga natutunan nila mula kay Mang Ruel. Isang gabi, ang katahimikan sa Sitio Vicente ay nabasag ng sigawan ng mga tao sa labas. Napabalikwas ng bangon sina Danilo at Daniel. Nagkatinginan sila at alam ni Danilo na iisa ang nasa isip nila ng kanyang kapatid. Kailangan na nilang subukan ng orasyon na itinuro sa kanila ni Mang Ruel. Tumayo ang magkapatid at isinuot ang anting-anting. Matapos nila yung orasyonan, agad na kinuha nina Danilo at Daniel ang itak mula sa kanilang kusina. Lalabas na sana sila nang marinig nila ang sigaw ni Lolo Pepe. Ginagawa niyong dalawa? At bakit may itak kayong dala? Mamaya na po kami magpapaliwanag, Lolo. Sa ngayon, ay kailangan namin tumulong sa mga taong nasa labas. Nababaliw na ba kayo? Hindi kayo lalabas. Subukan niyong lumabas at makikita niyo ang hinahanap niyong magkapatid. Sa kabila ng pagpigil ni Lolo Pepe, ay mabilis na lumabas ng bahay sina Danilo at Daniel. Sa kanilang paglabas, nakita nila ang kaguluhan sa kalsada. May mga taong tumatakbo at sumisigaw. Sa gitna ng kaguluhan, nakita nila ang isang aswang na may nakakakilabot na itsura at walang awang pumapatay ng mga tao. Huminga ng malalim si Daniel at hinigpitan ang hawak sa kanyang itak. Mabilis silang lumapit sa aswang. Nang maramdaman naman ng aswang ang kanilang presensya, ay bigla itong bumaling sa kanila. Inilabas nito ang mahaba nitong dila na para bang ang tingin nito sa magkapatid ay isang masarap na pagkain. Mabilis na sumugod si Danilo habang si Daniel naman ay lumakad sa gilid upang malito ang aswang kung sino sa kanila ang unang aatakihin. Mabilis na umatake ang aswang kay Danilo, ngunit ang matatalim nitong kuko ay hindi man lang nagawang magasgasan ang balat ni Danilo. Itinaas ni Danilo ang itak at hinataw ang balikat ng aswang. Dahilan para mapasigaw ito ng dahil sa labis na sakit. Sinamantala naman ni Daniel ang pagkakataon na yon nang masugatan ng aswang.
Umatake siya mula sa likuran at tinaga ang mga binti nito. Napahandusay ang aswang sa lupa. Ngunit kahit sugatan na, pilit yung tumayo. Ang mga mata ng aswang ay puno ng galit. Sa huling pagkakataon, magkasabay na itinaas na magkapatid ang kanilang mga itak at tinapos ang buhay ng aswang sa isang malakas na taga sa ulo nito. Tumigil na ang sigawan sa paligid nang mamatay ang aswang. Hingal na hingal ang magkapatid, ngunit magaan ang pakiramdam. Ayos! Nagawa natin, Daniel! Ang galing-galing natin, kuya! Ay, kuya! Si Lolo Pepe! Palapit sa atin! Sa hindi kalayuan, nakita nilang palapit si Lolo Pepe habang bakas sa muka ang halong galit at pag-aalala. Anong ginawa nyo? Sabi ko huwag kayong lalabas. Inilagay nyo lang ang buhay nyo sa peligro. Pasensya na po, Lolo Pepe, pero kailangan namin protektahan ng mga tao. Anong protekta na sinasabi nyo? Mga bata pa kayo. At bakit nyo suot ang anting-anting ng Lola Berta nyo? Saan nyo yan nakuha? Antitigas talaga ng mga ulo nyo. Umuwi na kayo at doon tayo mag-uusap. Kinakabahan na sumunod sina Danilo kay Lolo Pepe pabalik sa kanilang kubo. Sa bawat takbang ay ramdam ni Danilo ang galit ng kanilang lolo. Pagpasok nila sa bahay ay agad silang hinarap ni Lolo Pepe. Ano sa tingin nyo ginagawa nyo, ha? Walang imik sina Danilo at Daniel. Nakayuko lamang sila habang hawak pa rin ang kanilang mga itak. Ilang beses ko na kayong pinaalalahanan. Huwag kayong makialam sa mga ganitong bagay. Lolo, hindi namin kaya manahimik na lang habang ginugulo ng mga aswang ang Sitio Vicente. Bertudes kami, Lo. Tungkulin namin ang ipagtanggol ang lugar na ito. Bertudes? Sino nagsabi niya sa inyo? Si Mang Roel po. Dati po siyang tinuturuan ni Lola Berta ng orasyon. Siya ang nagturo sa amin para magamit namin ang kakayahan namin ni Daniel para makipaglaban sa mga aswang. At nagtiwala kayo sa isang tao na hindi niyo lubusang kilala. Saka anong bertudes ang sinasabi mo, Danilo? Hindi niyo ba alam kung anong hirap ang dinanas ng Lola Berta niyo dahil sa paggamit niya ng orasyon? Ang buhay niya, ang pamilya niya, lahat nasira. Gusto niyo bang mangyari din yun sa inyo? Lolo, hindi po namin hiningi ito. Isinilang kami ni Daniel na may ganitong kakayahan. Hindi namin kayang talikuran to. Ayaw po namin matulad kay Lola Berta. Pero hindi rin namin kayang pabayaan na lang ang mga tao rito, Lolo Pepe. Umiling si Lolo Pepe at baka sa mukha nito ang pagtutol. Bigla nitong kinuha ang nakasuot na anting-anting kina Danilo at Daniel. Nasaan pa ang ibang gamit ng Lola Berta niyo? Lolo, Nasaan? Tumiklop si Danilo sa pagsigaw ni Lolo Pepe. Wala siyang nagawa kundi kunin ang kahon at ibigay yon sa kanilang lolo. Simula ngayon, hindi niyo na kailangan gamitin ang mga ito. Itatago ko ang kahon na ito at hindi niyo ito pwedeng galawin. Lolo, kailangan namin ng mga yan para labanan ng mga aswang. Huwag niyo akong subukan, Danilo. Kapag kinuha niyo pa ulit ang mga gamit na ito, aalis ako. Iiwan ko kayo at bahala na kayo sa buhay niyo. Lolo, intindi niyo naman po sana na baka kami ni Daniel ang tatalo kay Ahmad. May dahilan kung bakit kami bertudes ng kapatid ko. Mahal ko kayo, mga apo. Ayokong mangyari sa inyo nangyari kay Berta. Isipin niyo, nawala siya sa atin dahil sa paggamit niya ng mga orasyon. Pinoprotektahan ko lamang kayong dalawa. Naging tahimik ang buong kubo. Wala nang nagsalita sa kanilang tatlo. Dinala ni Lolo Pepe ang kahon sa kwarto nila. Naiwan sina Danilo at Daniel na parehong nalilito at puno ng lungkot. Kuya, ano nang gagawin natin ngayon? Hindi ko alam, Daniel. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi natin pwedeng talikuran ang laban na to. Kailangan natin makumbinsi si Lolo sa gusto nating gawin. Kapila ng bigat ng sitwasyon, alam ni Danilo na darating ang oras na kailangan nilang magdesisyon. Isang desisyon
na maaaring magdala sa kanila sa mas masalimuot na landas. Nang sumunod na araw ay nagtungo sina Danilo at Daniel sa gubat gaya ng kanilang nakasanayan. Doon ay nakita nila si Mang Ruel na naghihintay sa kanila. Hindi na itago ng magkapatid ang lungkot sa kanilang mga muka. Oh, bakit para kayong binagsakan ng langit at lupa? Hindi ba dapat ay masaya kayo? Nabalitaan ko ang ginawa niyo kagabi. Mahusay ang ginawa niyong dalawa. Mang Ruel, may masama po kasing balita eh. Kinuha po ni Lolo Pepe mga gamit ni Lola Berta matapos niya po malaman na ginagamit namin ng mga yun. Itinago niya po. Maigpit po niyang ipinagbabawal na pakialaman pa namin yun. Alam kong darating ang ganitong pagkakataon. Ayaw niyang mangyari po sa amin na nangyari kay Lola Berta, Mang Ruel. Hindi pwedeng pigilan kayo ng lolo niyo sa inyong kapalaran. Kung hindi kayo kikilos, sino magtatanggol sa Sitio Vicente? Alam po namin ang tungkulin namin. Pero hindi namin kayang suwayin si Lolo Pepe. Siya lang ang natitira naming pamilya. Ang sabi niya, kapag sinuway namin siya, ay iiwan niya kami ng kapatid ko. Naiintindihan ko ang pag-aalala ng lolo niyo sa inyong magkapatid. Pero kailangan din niyang maintindihan na ang pagiging Bertudes ay hindi isang bagay na pwedeng iwasan. Nasa dugo niyo na ito, Danilo, Daniel. Naniniwala ko na kayo ang makakatalo kay Ahmad. Pero anong gagawin natin ngayon, Mang Ruel? Kakausapin ko si Lolo Pepe. Wag Mang Ruel. Magagalit siya. Baka kung ano pang gawin niya sa inyo. Hindi niya pwedeng pigilan kung ano ang nakatakda. Kailangan niyang maintindihan na ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa inyo, kundi para sa buong Sitio Vicente. Pero hindi ako pwedeng walang gawin, Danilo. Kung ayaw niyang magising sa katotohanan, ako mismo magpapaliwanag sa kanya. umalikod si Mang Ruel at nagsimulang maglakad papunta sa kubo ni Danilo. Kinakabahan ng magkapatid pero wala silang nagawa kundi ang sumunod. Kuya, paano kung mas lalo lang gumulo ang lahat? Wala na tayong magagawa, Daniel. Kailangan natin magtiwala kay Mang Ruel. Tahimik nilang sinundan si Mang Ruel. Umasa sila at nagdasal na lang si Danilo na magiging maayos ang pag-uusap ni Mang Ruel at Lolo Pepe. Sinundan na magkapatid si Mang Ruel hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay. Naabutan nila si Lolo Pepe na naghahasa ng itak sa harapan ng kubo. Agad na bumakas ang galit sa mukha nito nang makita si Mang Ruel, pero hindi nagpakita ng takot si Mang Ruel nang harapin ang matandang lalaki. Sino ka? Bakit kasama mo ang mga apo ko? Huwag mong sabihin na ikaw yung Ruel na nagtuturo ng orasyon sa kanila. Ako nga po, Lolo Pepe. Nandito po ako para paliwanagan ka. Dahil sinabi sa akin ng mga apo mo na pinagbabawalan mo silang gamitin ang kanilang pagiging Bertudes upang labanan ang puwersa ni Ahmad. Ngayon kita ngayon dito. Wala kang karapatan na gamitin ang mga apo ko bilang kasangkapan sa isang labanan na hindi nila kaya. Naiintindihan ko po ang takot mo, Lolo Pepe. Pero hindi mo pwedeng ipagkait sa kanila na gamitin nila ang kakaibang kakayahan na meron sila. Sina Danilo at Daniel ang pag-asa ng lugar na ito. Pag-asa? Bakit? Ano bang gusto mo? At sunod sila sa yapak ng lola nila. Ayokong danasin ng mga apo ko ang ganoong parehong kapalaran. Ayoko silang mamatay. Malakas ang loob mong sabihin yan dahil hindi mo sila kaano-ano. Pero hindi sila si Lola Berta. Hindi porket nangyari yun sa lola nila ay mangyayari din yun sa kanila. Lolo Pepe, ang pagiging Bertudes ay hindi sumpa, kundi isang biyaya. Kaya nga po ako nandito upang gamitin nila yun sa tamang paraan at magiging instrumento sila para tapusin ang kasamaan ni Ahmad. At kapag nagawa nila yun, malaki ang posibilidad na mawala na ang lahat ng galit ng mga tao sa kanilang dalawa. Natahimik ng ilang sandali si Lolo Pepe. Nadurog ang puso ni Danilo nang mangilid ang luha ng kanilang lolo hanggang sa tuluyan ng umagos ang luha sa magkabilaang pisngi ng matanda. Hindi mo ba naiintindihan?
Araw-araw ako nasasaktan kapag naririnig ko ang bulong-bulungan ng mga tao at ang galit nila sa mga apo ko. Kahit wala silang kinalaman sa pagkakamali ng aking asawa, ay sila pa rin ang sinisisi ng lahat. Kaya nga hayaan niyo na sina Danilo at Daniel na tapusin si Ahmad. Kapag nagawa nila yon, ay mapapatunayan nila sa mga tao na kaya nilang itama ang pagkakamali noon ni Lola Berta. Pero paano nila magagawa yon kung ikaw mismo na lolo nila ang pumipigil sa kanila? Lolo Pepe, magtiwala ka. Ipakita mo sa kanila na nasa likod kanila, ano man ang mangyari. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin ng matiim si Lolo Pepe kay Mang Ruel at huminga ng malalim. Sige, papayag na ako. Pero mangako ka, Ruel. Gabayan mo sila at siguraduhin mong hindi mapapahamak sila Danilo at Daniel. Nangangako po ko, Lolo Pepe. Hindi ko sila pababayaan. Nagtagpo ang mga mata ni Mang Ruel at Lolo Pepe. Sa pagkakataon na yun, ay walang pagsidlan ang kasiyahan ni Danilo at Daniel dahil sa wakas ay suportado na sila ni Lolo Pepe sa pakikipaglaban nila sa mga aswang at kay Ahmad. Pagkaalis ni Mang Ruel ay tinawag sina Danilo at Daniel ni Lolo Pepe sa loob ng kanilang kubo. Nanlaki ang mga mata ng magkapatid sa kasiyahan nang makita nilang hawak ni Lolo Pepe ang kahon na naglalaman ng mga gamit ni Lola Berta. Kita sa mukha ng magkapatid ang halo-halong emosyon ng pananabik at kaba. Mga apo, eto na ang kahon. Ang mga gamit na ito ay bahagi ng kasaysayan ng pamilya natin. Pero tandaan nyo, hindi isang laro ang ginagawa nyo. Inabot ni Lolo Pepe ang kahon kay Danilo. Salamat po, Lolo Pepe. Pinapangako po namin na iingatan po namin ito at gagamitin sa tamang paraan, gaya ng ginawa noon ni Lola Berta. Hindi po namin kayo bibiguin, Lolo Pepe. Pumapayag na akong gamitin nyo yan. Pero natatakot pa rin ako para sa inyong dalawa. Pero ngayon nakita kong determinado kayo. Wala na akong magagawa kundi suportahan na lamang kayo. Siguro nga, dapat ko nang tanggapin na may dahilan kung bakit napunta sa inyo ang pagiging bertudes ng lahi ng inyong lola. Lolo, pangako ko po, tatapusin namin ni Daniel ang laban na hindi natapos ni Lola Berta. Hindi namin nahayaang magpatuloy ang kasamaan ni Ahmad. Basta tatandaan nyo mga apo, mag-iingat kayo palagi. Mga bata pa kayo at marami pang mangyayari sa buhay niyo magkapatid. At kung kailangan niyo ng gabay, nandito lamang si Lolo. Opo, Lolo. Lagi po namin tatandaan yon. Malaking bagay po para sa amin ni Daniel na suportado niyo po kami. Mas lalo po kami nagkaroon ng lakas ng loob na magtatagumpay kaming talunin si Ahmad at ang mga alagad niya. Ngumiti sina Danilo at Daniel at nagyakap silang tatlo. Sa gitna ng mapanghamong tadhana, ramdam nila muli ang tibay ng kanilang pamilya. Hindi maitago ni Danilo ang kasiyahan niya dahil sa wakas ay nagbukas na ang isip ni Lolo Pepe sa pagtanggap na bertude sila ng kanyang kapatid. Isang gabi, muling sumalakay ang mga aswang sa Sitio Vicente. Tumakbo palabas sina Danilo at Daniel mula sa kanilang kubo. Dala ang kanilang itak. Suot nila ang kanilang mga anting-anting. Mas ganado na makipaglaban ang magkapatid dahil alam nila na hindi natutol si Lolo Pepe sa kanilang ginagawa. Sa paglabas ni Danilo ay nakita nila ang tatlong aswang na umaatake sa mga tao at mga kabahayan. Hinuha nila ang atensyon ng tatlo na agad na humarap sa kanila. Biglang sumugod ang unang aswang. Matapang yung hinarap ni Danilo at Daniel dahil malaki ang tiwala nila sa anting-anting at orasyon nila. Si Danilo ang humarap sa aswang. Iniwasan niya ang lahat ng pag-atake nito hanggang sa nagawa niyang saksakin ng aswang sa tiyan. Sa paghugot niya ng itak ay agad na bumagsak ang aswang at nangisay sa lupa. Ang ikalawang aswang naman ay tumalon patungo kay Daniel.
Ngunit mabilis yung naiwasan ni Daniel. Gamit ang itak, ay buong lakas na tinaga ni Daniel ang aswang sa braso. Kasunod nun ay sa leeg naman ito tinaga ni Daniel. Nang subukang sumunggab ng aswang, bumagsak ang aswang sa lupa na agad na binawian ng buhay. Ang ikatlong aswang naman ay umatras ng bahagya bago umatake ng buong lakas kay Danilo. Agad na pinagtulungan ng magkapatid na tapusin ang natitirang aswang. Umikot si Daniel sa likod ng aswang at 2 beses nitong tinaga ang likod ng aswang. Habang si Danilo naman ay tinapos ang aswang sa pamamagitan ng pagsaksak ng itak sa leeg nito. Habang nakahandusay ang 3 bangkay ng aswang ay biglang uminit ang paligid. Mula sa hindi kalayuan ay nakita nila ang isang mas malaking aswang na nababalot ng makapal na balahibo. Namumula ang mga mata nito na parang nagbabaga. Meron itong malaking pangangatawan at agad na naramdaman ni Danilo at Daniel ang kakaibang lakas ng aswang na yon. Ang husay nyo, mga Bertudes. Mga apo nga kayo ni Berta. Ngunit hindi sapat ang husay at lakas nyo upang tapatan ako. Ahmad, tapusin na natin to ngayon! Napakatapang nyo naman. Huwag kayong maging kampante dahil mahihinang aswang lang ang nakalaban nyo. Hindi na nagsalita ang magkapatid at magkasabay silang sumugod kay Ahmad. Tinangka nilang tagain ito pero napigilan kagad yun ni Ahmad nang mahigpit nitong hawakan ang mga kamay ni Daniel at Danilo. Nagpumilit na makawala ang magkapatid pero masyadong malakas si Ahmad. Hindi pa ito ang oras para magharap tayo. Pero tandaan nyo ito. Kung patuloy kayong makikialam, uubusin ko ang bawat mahal nyo sa buhay. Subukan mo! Hindi kami natatakot sa'yo! Maghanda kayo. Sa oras na magkita tayo muli, sisiguraduhin kong matutulad kayo sa inyong Lola Berta. Sa isang iglap ay nawala si Ahmad. Naiwan ang magkapatid na galit. Mas determinado na wakasan ang kasamaan ni Ahmad. Nagdesisyon na silang bumalik sa kanilang kubo habang ang mga tao ay hindi makapaniwala sa nasaksihang pakikipaglaban ni Danilo at Daniel sa mga aswang. Kinabukasan, matapos mag-almusal, ay nagpaalam sina Danilo at Daniel kay Lolo Pepe na makikipagkita sila kay Mang Ruel. Pagdating nila sa gubat, ay nakita nila si Mang Ruel na nakatayo sa lugar kung saan madalas silang magkita. Nakaupo si Mang Ruel sa ilalim ng puno na tila kanina pa naghihintay kina Danilo. Mabilis na lumapit ang dalawa kay Mang Ruel. Mang Ruel, nagpakita kagabi si Ahmad sa amin. Binantaan niya kami. Sinabi niyang uubusin niya ang lahat ng mahal namin sa buhay kung patuloy kami makikialam. Huwag kayong matakot sa kanya. Kung nagpakita na siya sa inyo, ibig sabihin ay nalalapit na malaking pag-atake ni Ahmad sa Sitio Vicente. Kailangan na nating kumilos bago pa niya tuluyang magawa ang kanyang mga plano. Ano pong kailangan namin gawin, Mang Ruel? Oras na para ituro ko sa inyo ang isang sinaunang ritual na itinuro sa akin noon ni Lola Berta. Ito ang tanging paraan upang maibalik si Ahmad sa hukay na kanyang pinanggalingan. Naglakad si Mang Ruel papunta sa isang malinis na bahagi ng lupa. Inilabas nito ang itak mula sa tagiliran at humarap sa magkapatid. Panoorin niyo ito mabuti. Gamit ang inyong mga itak, kailangan niyong gumuhit ng isang bilog sa lupa. Dapat ay kasya ang isang tao sa bilog na yun. Sa loob ng bilog na yun, dapat tumayo si Ahmad. Kapag nagawa niyo na yun, sabay ninyong sambitin ang orasyon na ituturo ko sa inyo. Isang orasyon ang sinambit ni Mang Ruel na sinundan naman ng magkapatid. Kailangan ay sabay at tamang-tama ang bigkas nyo sa orasyon. Ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring maging dahilan ng pagkabuhay ng iba pang malalakas na aswang na matagal nang wala sa mundo. At kapag nangyari yun, wala nang makakakontrol sa kanila. Mas mahihirapan na kayo sa mga susunod nyong laban dahil malaki ang posibilidad na hindi na lang si Ahmad ang inyong makakalaban.
Ganon ang nangyari noon kay Lola Berta, kaya muling nabuhay si Ahmad. Gagawin namin yun ng tama, Mang Ruel. Hindi namin hahayaan ni Daniel na magkamali kami. Mabuti kung ganon. Ngayon, magsanay na kayo. Ilabas nyo ang mga itak nyo at gawin nyo ang ituturo ko sa inyo. Sinimulan ni Mang Ruel ang pagpapakita ng tamang paraan ng pagguhit ng bilog sa lupa gamit ang itak. Dahan-dahan itong ginuhit ang isang perpektong bilog. Sumunod ang magkapatid at ginaya ang bawat galaw ni Mang Ruel. Matapos makagawa ni Danilo at Daniel ng bilog, ay binigkas nila ang orasyon. Sa una ay nagkamali sila at may mga pagkakataon na hindi sila sabay. Kaya naman naging matyaga si Mang Ruel sa pagtuturo sa kanila ng tamang tiyempo sa pagbigkas ng orasyon. Sa gitna ng pagsasanay, ay matiim na tinitignan ni Mang Ruel sina Danilo at Daniel. Tandaan nyo, Danilo at Daniel, ang ritual na ito ay maaaring maging daan upang matapos na ang kasamaan ni Ahmad. Ngunit kapag nagkamali kayo, ay maaaring magdulot ito ng mas malaking kaguluhan at maraming kamatayan. Ito ang laban para sa lahat ng tao na binabalot ng takot ng mga halimaw tulad ni Ahmad. Nasa inyo ang pag-asa ng Sitio Vicente. Mang Ruel, pinapangako po namin sa inyo na gagawin po namin ang lahat. Tatapusin po namin ang laban na to para sa lahat ng mga inosenteng buhay na naaapektuhan ng kasamaan ni Ahmad at para mawala na rin po ang galit at paninisi sa amin ng mga tao. Nagpatuloy ang kanilang pagsasanay hanggang sa lumubog na ang araw. Ang bawat galaw, bawat pagbigkas at bawat hakbang nila Danilo at Daniel ay isang patunay ng kanilang matatag na dedikasyon sa kanilang ginagawa. Isang gabi, sa gitna ng pagtulog ni Danilo, ay bigla siyang naalimpungatan. Agad niyang nakita si Lolo Pepe sa tabi ng bintana. Tila malalim ang iniisip nito habang nakatingin sa kawalan. Dahan-dahang bumangon si Danilo at tahimik siyang tumabi sa kanyang lolo. Lo, bakit po gising pa kayo? Ano pong iniisip niyo? Hindi ako makatulog, Apo. Naiisip ko kayo ng kapatid mo. Natatakot ako para sa inyo ni Daniel. Alam kong malalakas kayo dahil kayo ay mga Bertudes. Pero si Ahmad, hindi siya basta-bastang kalaban. Marami na siyang pinatay. At kung may mangyari sa inyo, hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Lolo, naiintindihan ko po ang takot niyo. Pero hindi po kami susuko. Isa pa, naituro na po sa amin ni Mang Ruel kung paano matatalo si Ahmad. Kami lang po ni Daniel ang may kakayahan para gawin yun. Magtiwala lang po kayo sa amin ni Daniel. Hindi ko makakalimutan ang nangyari noon kay Lola Berta mo. Sa pagsubok niyang patayin si Ahmad, ay nawala siya sa atin. Napakahirap tanggapin ang pagkawala niya. Ibinigay niya ang lahat para protektahan ang lugar na ito. Ayokong maulit ang nangyari sa kanya sa inyo. Ikaw po at si Lola Berta po ang inspirasyon namin ni Daniel. Hindi po namin pinapalampas ang bawat araw na hindi iniisip kung gaano siya katapang. Huwag niyo pong isipin na mangyayari po sa amin na nangyari kay Lola Berta. Hindi po kami papayag ni Daniel. Naiiwanan ka namin mag-isa. Maraming salamat, Apo. Sigurado ako na kung gaano ko kayo ipinagmamalaki, ay ganun din ang Lola Berta nyo. Lalo na't ipinagpapatuloy nyo ang laban na sinimulan niya. Lo, pangako ko po sa inyo, kapag nagtagumpay kami ni Daniel na talunin si Ahmad, ay isasantabi na namin ni Daniel ang pagiging Bertudis namin at mabubuhay na po tayo ulit ng normal, kagaya ng dati. Tumingin si Lolo Pepe kay Danilo na may ngiti sa labi, ngunit may bahid pa rin ng pag-aalala. Yan lang ang pinakahihiling ko, Danilo. Ang makita kayo mabuhay ng tahimik, normal, at malayo sa lahat ng uri ng panganib.
Yumakap si Danilo kay Lolo Pepe upang kahit paano ay mapawi ang bigat ng kalooban nito. Salamat po sa tiwala niyo sa amin, Lo. Gagawin namin ni Daniel ang lahat para matapos na po ang laban na ito. Walang ibang hiling si Daniel ng sandaling yun, kundi ang kapanatagan ng Lolo Pepe niya. Alam niyang matanda na ito para mag-alala pa sa kanila ni Daniel. Pero alam niya rin na may misyon sila ng kapatid niya na kailangan nilang tapusin. At yun ay ang ibalik si Ahmad sa lugar kung saan ito nararapat. Sa mga sumunod na araw ay mas lalo pang pinagbuti ni Danilo at Daniel ang pagsasanay nila sa pagsasagawa ng ritual na makakapagpabalik kay Ahmad sa hukay. Kasabay noon ay tinuruan din sila ni Mang Ruel sa wastong pakikipaglaban gamit ang itak. Ang orasyon ay isang proteksyon. Ngunit kung hindi nyo alam kung paano gamitin ang inyong katawan at isipan, baka ito maging dahilan ng inyong pagkatalo. Hindi dapat kayo umasa sa orasyon at anting-anting sa lahat ng oras. Dapat ay may kaalaman din kayo sa totoong pakikipaglaban. Tinuruan ni Mang Ruel sina Danilo at Daniel sa tamang paggamit ng itak at kung paano nila yun magagamit na pangdepensa. Habang patuloy ang pagsasanay ng magkapatid, ay hindi nila inalis si Lola Berta sa kanilang isipan. Ginawa nila itong inspirasyon at ang mga kabayanihan na ginawa nito noon nung ito'y nabubuhay pa. Ang tapang ng kanilang Lola Berta ay nagbibigay inspirasyon sa kanila upang mas lalo pang magsikap at matuto. Nang mga sumunod na oras, ang tatlo ay nagpatuloy sa mahigpit na pagsasanay. Determinado sina Danilo at Daniel at puno sila ng tapang at lakas, hindi lang para patunayan ang kanilang kakayahan, kundi upang matuldukan na ang kasamaan ni Ahmad at ang anino ng takot na sumasakop sa kanilang bayan. Isang gabi, sabay na nagising sina Danilo at Daniel dahil sa sigawan ng mga tao mula sa labas. Mabilis silang lumapit sa bintana at natigilan sila nang makita ang napakaraming aswang na umaatake. Lolo, may mga aswang! Napakadami po nila! Kailangan na namin lumabas at tumulong! Sige, mag-iingat kayo mga apo. Pero bago kayo lumabas, ay magdasal muna tayo ng taimtim. Hinawakan ni Lolo Pepe ang kamay ni Danilo at Daniel. Sabay silang lumuhod sa harap ng altar sa maliit na sulok ng kanilang bahay. Panginoon, gabayan niyo po ang aking mga apo. Bigyan niyo po sila ng lakas at tapang upang talunin ang kasamaan. Ingatan niyo po sila mula sa mga kampon ng kadiliman. Itinataas ko po ang panalangin na ito sa inyong makapangyarihang pangalan, O Panginoong Hesus. Pagkatapos ng kanilang dasal, tumayo ang magkapatid at mahigpit na niyakap si Lolo Pepe. Paglabas nila sa bahay, agad nilang nakita si Mang Ruel na nakikipaglaban sa mga aswang. Tumatalsik ang dugo ng mga aswang habang walang tigil si Mang Ruel sa pakikipaglaban gamit ang itak. Tumakbo ang magkapatid papunta sa kaguluhan. Ang kapangyarihan ng orasyon ay bumalot sa kanilang katawan at nagbigay sa kanila ng proteksyon laban sa mga aswang. Ang laban ay naging madugo. Walang tigil ang magkapatid sa pag-atake sa mga aswang na tila hindi nauubos. Napigilan sila nang makarinig sila ng malalim at malakas na tawa mula sa kung saan. Tila nanggagaling yun sa ilalim ng lupa. Maya-maya pa ay nakita nila si Ahmad na papalapit. Ang presensya nito ay nagdulot ng takot sa paligid. Ang mga aswang ay huminto sa paggalaw na parang nagbigay pugay sa kanilang pinuno. Huminto si Ahmad ilang dipaan layo kina Danilo at Daniel. Mga Bertudes, ito na ang oras. Tatapusin ko ang buhay niyong mga Bertudes. Ang mga inumpisahan ni Berta noon ay dito ko na wawakasan. Hindi ka namin hahayaang magtagumpay, Ahmad. Haharapin ka namin at babalik ka kung saan ka nararapat.
Hindi kami magpapatalo sa kasamaan mo, Ahmad! Papatayin ka namin! Natawa si Ahmad at naglakad ito palapit sa kanila. Agad na inatake ni Danilo at Daniel si Ahmad gamit ang kanilang mga itak at orasyon. Ang kanilang mga galaw ay mabilis at maingat. Ngunit si Ahmad ay tila naglalaro lang. Sa isang iglap ay nakalmot ni Ahmad sa braso si Danilo gamit ang matatalas nitong kuko na naging dahilan upang mabitawan ni Danilo ang kanyang itak. Mabilis niya yung kinuha habang pinoproteksyonan siya ni Daniel. Sabay na sumugod ang magkapatid kay Ahmad. Hawak ang kanilang mga itak na nabalutan ng kapangyarihan mula sa orasyon. Mas binilisan nila ang kanilang paggalaw at pag-atake. Ngunit si Ahmad ay mas lalo ring naging mabilis, kaya madali nitong naiwasan ang mga pag-atake nila. Sa kabila ng lahat, hindi sumuko ang magkapatid. Danilo! Daniel! Gawin niyo na ang ritual! Kailangan niyo nang tapusin ang laban na ito sa lalong madaling panahon! Napatingin si Danilo kay Daniel at sabay silang tumango. Gamit ang kanilang mga itak, mabilis silang gumuhit ng isang bilog sa lupa. Sinimulan nilang pilitin si Ahmad na pumasok sa bilog. Gumamit sila ng mga mabibilis na galaw habang pilit na itinutulak nila si Ahmad patungo sa gitna ng bilog. Ngunit si Ahmad ay isang biyasang mandirigma. Ang kanyang lakas ay tila hindi nauubos. Ang bawat pag-atake at pagpiglas nito ay nagpahirap sa magkapatid. Bigla namang dumating si Lolo Pepe. Mabilis itong tumakbo papunta kay Ahmad. Ahmad! Ako ang harapin mo! Nagulat sina Danilo sa biglaang pagdating ni Lolo Pepe. Lumapit si Lolo Pepe sa pinuno ng mga aswang at bigla nitong niyakap si Ahmad ng mahigpit. Lolo! Wag! Delikado! Gawin yon dapat yung gawin! Huwag niyo akong alalahanin! Habang si Ahmad naman ay nagpupumiglas mula sa pagkakayakap ni Lolo Pepe, ay matagumpay na nadala ni Lolo Pepe si Ahmad sa gitna ng bilog. Danilo! Daniel! Bigkasin niyo na ang orasyon! Ngayon na! Huminga ng malalim ang magkapatid at sabay nilang sinimulan ng orasyon. Sabay nilang sinambit ang orasyon at siniguro nila na magkasabay sila at lahat ng salita ay tama ang kanilang pagbigkas. Unti-unting bumuka ang lupa sa ilalim ng bilog. Umuga ang lupa at isang malakas na hangin ang yumakap sa kanilang lahat. Nagsimulang lumubog si Ahmad habang nagpupumiglas pa rin sa pagkakayakap ni Lolo Pepe. Hindi pa ito ang wakas, mga Bertudes! Babangon akong muli! Nang tuluyang bumuka ang lupa, muntik nang mapasama si Lolo Pepe sa paglubog doon ni Ahmad. Ngunit mabilis na sumugod si Mang Ruel at nahawakan nito agad ang isang kamay ni Lolo Pepe. Hinilan ni Mang Ruel si Lolo Pepe mula sa hukay. Kasunod nun ay tuluyan ng sumarado ang lupa at naglaho na si Ahmad. Isang malakas na liwanag ang bumalot sa paligid at sa isang iglap, ang lahat ng natitirang aswang ay naging abo. Tapos na. Nanalo tayo. Lolo, salamat po sa tapang nyo. Hindi namin ito magagawa nang wala kayo. Niyakap ni Danilo at Daniel si Lolo Pepe, habang si Mang Ruel naman ay nakatingin lang sa kanila habang nakangiti. Hindi makapaniwala sina Danilo at Daniel na nagawa nilang talunin ang kasamaan ni Ahmad. Nagtagumpay sila na iligtas ang kanilang lugar mula sa mga aswang. Ang kanilang mga puso ay puno ng saya at pasasalamat dahil alam nilang sila ay bahagi ng isang makasaysayang laban para sa kabutihan. Matapos ang matinding laban nila Danilo at Daniel kay Ahmad, ay muling bumalik ang kapayapaan sa Sitio Vicente. Ang mga takot at pangamba ng mga tao ay napalitan ng ngiti at pasasalamat. Ang mga tao ay nagtipon-tipon sa harapan ng bahay ni Danilo at nagbigay ng pera, pagkain at kung ano-ano pa. Si Danilo at Daniel ay nakatayo sa harap ng mga tao
habang ang kanilang mga mata ay puno ng kasiyahan. Lahat ay humingi ng tawad kina Danilo at Daniel at Lolo Pepe sa hindi magandang pagtrato ng mga ito noon sa kanila. Naging mabilis naman ang kanilang pagbibigay ng kapatawaran dahil para kina Danilo ay wala ng puwang ang pagtatanim ng galit sa kanilang puso. Maraming salamat po sa inyo mga kasama sa pagtanggap niyo po sa amin. Ang laban po na yon ay para sa lahat ng buhay na nilapastangan ni Ahmad at ng mga alagad niya. Ngayon, maaari na po tayo mabuhay ng tahimik at masaya. Nang umalis na ang mga tao ay saka nagkaroon ng pagkakataon si Mang Ruel na lumapit kina Danilo at Daniel. Danilo, Daniel, oras na para ako'y umalis. May mga lugar pa akong kailangan puntahan at ang misyon ko na gabayan at turuan kayo ng dapat niyong matutunan ay tapos na. Oras na para kayo na mismo ang maglinang ng pagiging mga bertudes niyo. Mang Ruel, salamat po sa lahat ng tulong at gabay na ibinigay niyo sa amin ng kapatid ko. Salamat din po sa tiwala niyo sa amin. Hindi po namin makakalimutan ang lahat ng itinuro niyo po sa amin, Mang Ruel. Maraming salamat po sa lahat. Walang anuman. Tandaan niyo, mga bertudes, patuloy niyong gamitin ang inyong kakayahan sa kabutihan. Matapos magpaalam ni Mang Ruel ay nagkasundo sina Danilo at Daniel na magtungo sa libingan ni Lola Berta. Pagdating nila roon ay lumuhod sila at nagdasal sa harap ng puntod ng kanilang lola. Lola, nagtagumpay po kami ni Daniel. Naibalik na po namin si Ahmad sa kung saan po siya nararapat. Ang hangin ay humaplos sa kanilang katawan na para bang niyakap sila ni Lola Berta. Nangako sina Danilo at Daniel na bagamat magpapahinga na sila sa paggamit ng orasyon at anting-anting, ay hindi pa rin nila kakalimutan ang pagiging bertudes nila. Ipinagdasal din nila na sana ay wala ng kaguluhan ang muling dumating sa kanilang lugar. Pero kung sakali man na may mga aswang o mga kampon ng kadiliman ang muling sisira sa kapayapaan ng Sitio Vicente, ay hindi sila magdadalawang isip na muling tumayo at lumaban sa abot ng kanilang makakaya.